Umpisa ang eksena habang tinanong ni Michael ang tungkol kay Jean kung nasaan ito, at ipinaalam ng isang mersenaryo na mula ngayong araw, iba na ang magiging personal na gwardiya ng pamilya. Ipinaliwanag ng mersenaryo na si Jean mismo ang humiling ng pagbabago noong nakaraang gabi. Bagamat hindi na siya magiging personal na gwardiya ng pamilya, bahagi pa rin siya ng external force kaya maaari pa rin siyang makita anumang oras. At makikita na naibsan ang pagkabigla ng pamilya sa paliwanag na ito. At sinabi ni Sarah sa kanyang asawa na maaaring na-overwhelm nila si Jean, kaya't naging hindi ito komportable. Ngunit ipinaliwanag ng mersenaryo na hindi dahil sa galit si Jean, kundi upang maiwasan ang komplikasyon na dulot ng personal na damdamin na maaaring maikasama sa trabaho niya. At yun ay ikinatahimik ng pamilya. Lipat ang eksena sa labas, habang naalala ni Eugene ang sinabi ni Sarah na maglaan siya ng oras upang mag-isip bago magbigay ng sagot. Subalit sa kabila nito, agad na sinabi ni Eugene ang kanyang desisyon, tumanggi siya, na ikinagulat ng pamilya. Subalit sinabi ni Sarah na maaaring pag-isipan pa ito ni Eugene ang sagot sa loob ng 3 buwan habang magkakasama pa sila, ngunit agad itong tumugon na hindi na kailangang pag-isipan pa. At makikitang nalungkot si Michael habang nabigla naman ang kanyang mga magulang sa sagot ni Eugene. At agad ding umalis si Eugene pagkatapos nito. At lumipas ang ilang araw, makikitang tinawagan ni Michael si Eugene at inanyayahan siyang mag-almusal kasama nila. Sinabi ni Michael na mula nang hindi na siya personal na gwardiya nila, wala nang dahilan para hindi siya sumama sa kanila. At makikitang nabigla si Eugene sa paanyaya habang nakangiti naman ang ibang mercenary sa kanya. At lipat ang eksena habang makikita na si Eugene na kumakain kasama ang pamilya ni Sarah. At sa sumunod na araw, inalok naman ni Sarah si Eugene na turuan siya tungkol sa kultura at iba't ibang bansa na bibisitahin nila, at makikitang tumutulong din ang asawa nito at si Michael upang palawakin ang kanyang kaalaman. At makikitang madalas din dalawin ni Michael si Eugene sa labas at inamin na wala siyang mga kaibigan dahil palaging abala ang pamilya niya sa trabaho. Subalit sinabi rin niya na masaya na siya ngayon dahil mayroon na siyang kaibigan at yun ay si Eugene. At sa kasalukuyan, makikita si Eugene na nagmamadaling iligtas si Michael. Samantalang isa sa mga sundalo ang nagduda sa kakayahan ni Jean na iligtas mag-isa ang bihag kahit nakilala na siya bilang isang mahusay na mersenaryo. Inalok niyang magpadala ng team sa lugar, ngunit sinabi ni Major Hampchan na si Dr. Gardner ay may tiwala lamang kay Mercenary Jean. Subalit binanggit ng isa pang sundalo na namatay si Sarah Gardner sa isang misyon, at dahil dito, nawalan na ng tiwala si Dr. Gardner sa kanyang bansa. Dagdag pa ni Major Hampchan, kahit tulungan nila siya sa pagliligtas ng bihag, hindi pa rin makikipagtulungan si Dr. Gardner. Subalit muling nagpahayag ang kasama ni Major Hampchan ng pagkabahala, sinabing delikado pa rin ang misyon at kung sakaling mamatay ang bihag dahil sa desisyon nilang ipaubaya ito kay Jean, sinabi rin ni Dr. Gardner na hindi niya sila sisisihin ngunit hindi rin makikipagtulungan. At yun ay nagpatahimik kay Major Hampchan. Lipat ang eksena habang tinitingnan ang lugar gamit ang scope, napansin ni Eugene ang kakaibang katahimikan, walang sundalo o surveillance equipment sa paligid. At sa patuloy niyang paggalugad, natuklasan niya na ang lugar ay hindi na nagagamit na ng matagal. At habang patuloy si Eugene sa pag-iinspeksyon, nakita niya ang isang larawan ng pamilya ni Sarah kung saan kasama rin siya na nagbigay ng kakaibang damdamin kay Eugene. Samantalang habang patuloy na nagtingin-tingin sa paligid, napansin ni Eugene ang isang lapida sa di kalayuan at ito ay kay Sarah na nagpaalala sa kanya ng sinabi nito noon. Gusto ni Sarah na matutunan niya ang iba't ibang bahagi ng mundo kaysa hanapin lang ang lugar kung saan siya nabibilang. Subalit biglang napansin ni Eugene ang isa pang lapida sa tabi ng kay Sarah. At laking gulat niya nang mabasa ang pangalan ni Michael dito. Samantala, makikita si Dr. Gardner na tahimik ngunit tila bahagi ng kanyang plano ang lahat ng nangyayari. Umpisa ang eksena habang nagulat si Major Hampchan at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na hindi ba't humiling si Dr. Gardner na si Jean na iligtas ang kanyang anak na si Michael na kinidnap sa kondisyon na makikipagtulungan sila. Tinanong din nito ang kanyang pagdududa na si Michael ay hindi talaga kinidnap at maaaring patay na, subalit bakit ipinadala pa rin ng doktor si Jean sa lugar na iyon upang iligtas si Michael. At sumagot si Dr. Gardner na pagkatapos mapahiwalay kay Jean, si Sarah ay inilipat na rin sa ibang lokasyon at doon siya pinatay. Ipinaliwanag niya na nagbigay ang mga kidnappers ng ilang hindi makatarungang mga hinihingi sa kanilang gobyerno gamit ang buhay ni Sarah bilang kapalit, ngunit hindi sila sumunod sa mga hinihingi. At habang tahimik lamang si Major Hampchan at nag-iisip, naalala niya ang sinabi ng isang pang-major tungkol kay Sarah Gardner. Ipinahayag na si Sarah ay isang diplomat na may nakatagong layunin at siya lamang ay isang ahente na namamahala sa mga negosasyon ng gobyerno. At sinabi ni Major Hampchan na hindi na rin nagtitiwala si Sarah sa sinuman na nagbigay ng paliwanag sa kanyang mga aksyon. At sumang-ayon na lang ang isa pang major sa kanyang obserbasyon. At sa kasalukuyan, sinabi ni Dr. Gardner na wala siyang magagawa. Nais na niyang sumunod kay Sarah, ngunit kailangan niyang mabuhay para kay Michael.
Ipinahayag niya na ang batang palaging sumusunod sa kanila mula pagkabata ay nahirapan sa normal na buhay sa paaralan at labis na binubuli. Binanggit din niya ang mga bata ng mga mataas na opisyal ng gobyerno na nagbigay diin sa hirap ng sitwasyon. Ipinahayag ni Dr. Gardner na dahil dito, si Michael ay nagkaroon ng masamang ugali at ginugol ang kanyang oras sa isang lugar na iniiwasan ang mga tao. At nagkaroon ng aksidente sa lugar na yon dahil sa malakas na ulan at nagalit siya sa lugar na minahal ng kanyang pamilya. Sa huli, sinabi niyang si Sarah ay namatay at si Michael ay pinatay din na nag-ugat sa pagmamahal nila sa kanilang bansa. At sa gulat ni Major Hamchan, tinanong niya kung hindi ba nakidnap si Michael at kung nakipag-usap na lang ba siya sa mungkahi ni Aida. At sumagot si Dr. Gardner na kung ang pinag-uusapan ay isang pagbuo ng kemikal na armas na makakapagpahamak sa milyon-milyong tao, tila ito ay isang kabaliwan. Tinanong niya kung bakit siya dapat tumanggi sa mungkahi at ipinaliwanag na ang armas na kanyang ginawa ay maaaring magamit para sa kanyang bansa. Dagdag pa niya kung hindi siya makakapaghiganti sa kanyang bansa. Subalit tinanong ni Major Hamchan kung bakit humiling si Dr. Gardner na makipagkita kay Jean at kung bakit siya humiling na iligtas si Michael na namatay na. At matapos ang isang sandaling katahimikan, sinabi ni Dr. Gardner na sina Sarah at Michael ay nais makipagkita kay Jean hanggang sa huli. Nais niyang ipadala si Jean sa kanila at idinagdag na ang pagkikita kay Jean ngayon ay mas mabuti kaysa sa nakaraan. Sinabi rin ni Dr. Gardner na handa na siyang makipagtulungan sa lahat ng bagay at ipinaabot kay Jean na hindi na niya kailangang makipagkita sa kanya muli. At habang tahimik si Dr. Hamchan, makikita naman si Eugene na nakatitig sa mga larawan ng pamilya sa dingding. At biglang nakatanggap ng tawag mula kay Major Hamchan at sinabi rin nito na si Dr. Gardner ay naipasa na ang lahat ng impormasyon. Subalit ipinahayag rin na sa simula, wala talagang intensyon si Dr. Gardner na makipagtulungan sa kanila. At habang tahimik si Eugene, sinabi ng Major na tinanong niya si Dr. Gardner kung bakit siya biglang nagbago ng isip at nakipagtulungan. Sumagot si Dr. Gardner na ang pagtingin kay Eugene ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan, lalo na ang mga alaala niya kasama sina Michael at Sarah. Umiiyak si Dr. Gardner at sinabi na sa mundong ito na pagtanto niyang mayroon pa siyang natitirang pamilya. At habang tahimik si Eugene at iniisip ang pamilyang Garner, partikular si Sarah, bumulong siya ng paumanhin na hindi talaga kasi sila pwedeng maging pamilya at sa pag-isip naman nito kay Michael. Sinabi ni Eugene na siya rin ang kanyang unang naging kaibigan. Samantalang nagbago ang eksena sa dalawang sasakyan sa kalsada, kung saan makikita si Dr. Gardner na may posas. Subalit biglang may lumitaw na ibang sasakyan mula sa likuran at mabilis nitong tinamaan ang kanilang sasakyan na nagdulot ng banggaan at malaking komosyon. At isang grupo ng mga kalalakihan na may takip sa mukha ang mabilis na lumapit sa isa sa sasakyan ni Dr. Gardner. Ang mga gwardiya ng doktor ay handang lumaban, ngunit agad silang pinaputukan ng mga kaaway at lahat sila ay namatay. Samantalang ang sasakyan ni Dr. Gardner, kasama ang dalawang gwardiya, ay pinaputukan din ng mga kaaway nang walang magawa. Samantalang si Dr. Gardner ay nakayuko lamang at nagugulat sa nangyayari. Subalit isang kaaway ang lumapit kay Dr. Gardner at tinanong ng casual kung kamusta na ito na nagdulot ng muling pagkagulat kay Dr. Gardner. At sinabi pa ng kaaway na ano ang nangyari dahil nagalit ang boss nila dahil nagtaksil ito sa kanya. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.